Ang sa akin lang siguro, how about made in US? Marami mas magaganda ng mga US brand. Bakit tayo palagi nag-stick sa China brand? Bakit? Kasi sa China, malakas ang korupsyon. Kasi po, yung mga taga-Newtek, malakas dumaglagay. Kaya, palaging mahal sila. Ang tanong ko ngayon dito, ilan Newtek extra machines meron tayo? Ilan ang sira na nakatengat, hindi na ginagamit? At ilang Astro P6 ang meron dyan sa Bureau of Customs at ilan ang hindi na ginagamit? Kasi may mga Newtek machines na hindi na gumagana. And yet, nagbabayad tayo for the maintenance of those extra machines na hindi na gumagana, na hindi naman ginagalaw, kahit man lang shinan o hipu-hipuin, punasan man lang ng basahan, walang ginagawa. And yet, binabayaran natin yung machine na sira na yon for the maintenance. Yes, sir. Your Honor, I am Benvenido Y. Rubio, the Commissioner of Bureau of Customs. Your Honor, we have a total of 120 machines. Of Newtek. No, 28 are from China, Okay. Newtek brand. Okay. 79 are from US, Okay. and Rapiscan and Astrophysics. Okay, Astro Piece 79. All right. Now, ilan po sa out of 26 dito ang gumagana at ilan ang hindi na? 28 po niyan, operational lahat. All the 28 units of Newtek are operational, Your Honor. Yung They are operational. Then I need to get a copy of that and certified by each district collector kung saan naka-detail yung mga machines na yan, certified by them na it's operational. I'm sorry, Your Honor, I have to correct my figure, Your Honor. There are two non-operational Newtek X-ray machine. Two non-operational. So what happens to those two non-operationals, Mr. Commissioner? nag-requestable pen protection. And why are they not operating anymore? There's a request to upgrade. Isang note. Pero Your Honor, we requested a quotation for repair from Newtek for the two non-operational machine, Your Honor. How much is a Newtek machine? While you're looking at it, Mr. Commissioner, kasi para sa akin, kung mas mura na ipatimbang na lang yan, kaysa naman maghingi kayo ng upgrade yan at palitan nyo ng kung anong mga pyesa at pagkamahal-mahal, wag na lang. I-dispose of na lang yan, bilhin na lang bago. Or, better off, bilhin na lang ibang klaseng brand. I'm not going to endorse any brand. Ang sa akin lang siguro, how about made in US? Marami mas magaganda ng mga US brand. Bakit tayo palagi nag-stick sa China brand? Bakit? Kasi sa China, malakas ang korupsyon. Kasi po, yung mga taga-Newtek, malakas dumaglagay. Kaya, palaging mahal sila. Anyway, so, dalawa po yung non-operational. Magkano po yung yung isang Newtek X-ray machine po, Mr. Commissioner? Your Honor, we have no pending plans to purchase new units, Your Honor. We plan to upgrade the existing ones. Magkano po yung isang Newtek and- machine? Is that the Newtek? Newtek machine. Magkano po isang? Your Honor, I can just give you the upgrade cost if we upgrade the. No, existing. yung brand new lang po. Kunya ayun po. procure The brand new one is about 146,450,000. 146 million. Okay. Your Honor. Now, magkano po yung maintenance every year? Tama ba ako? Yung figure ko 700,000 more or less per year for all this Newtek machine?
To my recollection, sir, it's just 220 million, but I'll check the figures again, Your Honor. I saw the figure, I think it's 700 something million. Kasi nga, kung i-divide mo yung 700 something million divided by 26, konti na ng diferensya kung bibili tayo ng bago kaysa naman paparepair tayo at magkano bawat repair. So, syempre, pag magpa-upgrade tayo, repair, tataga na naman yung mga taga-China. At syempre, pag tumaga sila, may sasalo na bulsa sa taga Bureau of Customs. Your Honor, the last purchase of Looktech machine was 2007. 2007. Yes, Your Honor. I don't think so. Meron ako nabasa ng isang article na 2020 ata. Meron kayong na-procure ng mga Newtech machine. No purchase, Your Honor. I think I saw some. But anyway, in fact, nagkaroon natin ng kaso sa ombudsman pa yung nag-procure niyan. Hanggang ngayon naka-pending sa ombudsman. And I'm not gonna mention any more names, but merong nakasuhan. Kaya nga dapat, Commissioner, kung ayaw mong madamay, gusto mong pagkatapos ng termino mo, okay name mo, huwag ka na magbili ng China-made. Siguro ibang brand na lang, ibang US, British, I don't know. Diba? Kasi sirain itong sa China. Yun yung narinig ko sa mga taga Bureau of Customs. Okay. Okay na tayo sa machine. Okay. Kunti na lang, malapit-lapit na tayo. For next. Yun lang po yung Yung mobile X-ray machine 2020, ano to, Newtech? 2021? 2020 ata. While you're looking at it, noong 2016, may COA findings na overpriced pang maintenance ng mga X-ray. Yan yung sinasabi ko. 700 something million pesos para sa maintenance ng mga X-rays. Diyan. Ito, COA na mismo nagsabi, overpriced masyado ang maintenance. Babaan niyo po yung maintenance. Sayang naman, napupunta lang sa kung saan-saan. Commissioner Odin nasabi. Anyway, yung 2020 Commissioner, tama ba? Newtech yun? Sa ano yung mismo website? second week. Saan navigation may pasok? Baggage. Yes, ano, mobile ba? Hindi mobile pa. Pero BCT, baggage. Pronto eh. Kasi marami na po yung signal. BCT, ano location ng BCT? No, apat na mobile naman na-compute lang sa ng 2020. Your Honor, 4 units of Noctec. So meron, Mobile Noctec was procured by PITC. I was procured through PITC. PITC. Yes, Your Honor. That's not from the Bureau of Customs? We are the end user, Your Honor, but the procurement was with PITC. Pero ang Bureau of Customs nag-order, idina sa PITC. At pera ng Bureau of Customs. Sino nagkaroon ng bidding? Your Honor, it was PITC who conducted the bidding, Your Honor. Kaya nga, pero pera ng Bureau of Customs. Yes, Your Honor. Exactly. So again, here comes Newtech. Okay. Yan sinasabi ko. Overpriced ang Newtech. Maging sa maintenance, overpriced pa rin.
And my advice to you, Mr. Commissioner, yung mga nakatenga doon na dalawa non-operational, nag-antay kayo na para yun ay upgrade at i-repair, don't. Sasabit kayo dito. Promise, sasabit at sasabit kayo. Dahil yung mga nakatengang dalawa dyan na non-operational, nagbabayad tayo para sa maintenance na hindi naman ginagalaw. Kahit man lang i-feather duster, kahit man lang tanggalin yung alikabok, walang ginagawa. And yet, may nakalaan doon para sa maintenance noon. So if I were you, dispose of that, ibalik na yan kung saan, and then bumili ng bago. Maybe mas mura, magpabid kayo ng US made. Na mas mura na, mas less pang tina-charge na maintenance. Kasi sa US, walang hausyaw. Very strict ang mga provider niyan. Hindi nila pinapayagan yung korupsyon, yung kanilang mga taga-maintenance o pinapadala dito ng mga technician, hindi nila pinapayagan na masangkot sa katiwalian. Kaya kung mapapansin nyo, di ba mas mura ang maintenance ng Astro P6 kaysa sa Newtech? Tama? We will look into that, Your Honor. Mas mura, and we nakita ko will na po check yan. which Nakita is ko na more po. economical, sir. Mas mura. Matibay na, tapos mas mura pa. Itong isa, mas mura pa. Mas mura pang presyo at mas mura pa yung maintenance. Itong Chinese, pagkamahal-mahal, sirain, pagkamahal man ang maintenance, para naglulukanan tayo. Yun lang po, Mr. Commissioner, tungkol dyan. Okay, let's move on. Dalawa na lang po. Have you heard of paper export, Mr. Commissioner? Paper export. I'm talking about warehousing. Hindi ito yung papel na in-export, literal. Paper export. This is a modus operandi. Warehousing. Sir, I think, sir, Your Honor, paper export is refers to a modus where they export empty containers and just use the and will Sorry, ako na po magpa-explain para mapabilis tayo. Paper export, ganito po. Mag-i-import ang isang merong warehouse sa mga processing zone. Okay? Na mga raw materials. Okay. Now, itong mga raw materials na in-export, ini-import nila, zero taxes and duties po ito. Okay. Zero taxes and duties dahil ipoprocess nila yung raw materials na yan, after na ma-process nila yan, para maging buo, yan ay i-re-export nila. Doon kikita ang bansa, doon kapag nire-export. Now, ang tanong, nailabas ba yung in-import nila raw materials? Hindi. Ibinenta sa loob. Dapat yun, ulitin ko po, mag-i-import ang isang may warehouse na merong supposed to be processing plant ng raw materials. Pagdating ng Pilipinas, libre yun. Ni singkong duling, wala silang babayaran. Sa kondisyon, ipoprocess nila yun, imamanufacture nila. Say halimbawa, export sila, mag-import sila ng tela. Libre yun. Ang taxes noon. Sa kondisyon, gagawin nilang RTW yun. Kapag naging RTW na, i-re-export sa ibang bansa, doon tayo kikita. Parang gano'n, example lamang. Kaso, ang nangyari, hindi na po lumalabas ng bansa, yung mga tela, dito na po ibinibenta. Tama? At isang sample pa rin dyan ay yung resins. Yung bilog-bilog na raw materials para sa plastic, yung ginagawang pang mga bottled water, plastic, etc. Hindi, walang ibang lagi. Oh? Idudugtong ko pa po para magkwento lang ako, mapabilis tayo. So ngayon, yung binibigyan niyo po ng permit ng ganon para makapag-import without paying taxes with the condition i-re-export. Ang nangyari, pag inilabas nila sa bansa sa isang container, ang container walang laman. Kung minsan may lamang bato,
basura, and then may papel sila na pakita na export na hindi naman. Yun yung paper export. In-export na sa papeles yung raw materials na manufacture, when in fact, wala naman laman. Now, I'll tell you paano maiwasan yan, Commissioner. Number one, from now on, dapat yung bansa, ay unang-una dapat lahat ng mga may warehousing na nag-i-import ng raw materials at nakalibre sa taxes and duties with the condition yan i-re-export, gusto ko po ng audit to make sure na lahat ng ito ay mayroong processing plant. Can I get that? Yes, Your Honor. I need to get that ASAP. Yes, we Ilan? have that, Your Honor. Ilan yung sa mga processing zone? Sa lahat ng mga economic zone, tulad ng mga PEZA, Philippine Economic Processing Zone. Tama? Lahat ng mga nandoon, gusto ko each and every one of them magpakita with picture and all na sila ay meron talagang processing plant. Because more than 50% of them ay wala. Wala talaga. Zero. So I need an audit. ASAP. We will give you that, Your Thank Honor. you. But Sige, go ahead po. currently, Your Honor, PESA cargoes are before they leave the PESA zone, it's opened and it's being inspected, and then before it goes to the port of loading, we attach an e-track system, Your Honor, to ensure that the cargo is intact before it reaches the port of loading. Then from there, we detach the e-track system to ensure that the containers really have the declared contents. Baka transshipment po yung sinasabi nyo. Iba po kasi yung transshipment. Iba po yung sinasabi ko yung sa mag-i-import ng raw materials. Alam mo na yun kanina, hindi ko na ulitin. With the condition dapat i-re-export. Pero dapat lahat mga yun na binibigay ng permit na to have that kind of arrangement, dapat meron silang processing plant. And I want an audit in each and every one of these companies that were allowed and given the permit na para mag-import ng raw materials ng walang bayad na taxes. So give me a list of those warehousing na merong processing plants. Katapat dapat, kunyari, ilan ang warehousing? 150 o 1,500? Then dapat 1,500 ang may kita kong processing plant. 1:1. Yes, Your Honor, we'll Iba pang conduct an audit. natin po yun. Tama. Okay. Now, nabanggit nyo na rin po yung transshipment. At tuturuan muna ko kayo. So, para masiguro na talaga nire-export nila yung kanilang mga goods na nakalibre dito ng tax, diba? Na na-process nila, kunyari talagang totoong na-process. Humingi po kayo doon sa bansa na pagbabagsakan ng kargamentong na manufacture na ng resibo galing po sa port of that country. And plus, sa kliyente na sasalo na kukuha ng kargamento na nanggaling dito. Dapat may resibong ganon. Nang sa gayon, maiwasan na po natin itong tinatawag na paper export. Malaking perang nawawala po sa atin ito every year by the hundreds of millions. Sayang naman. Okay? Pwede ba, sir? Ganon? Yes, we'll do that, Your Honor. Ganon din po ang nangyari sa transshipment. Halimbawa, ano yung transshipment? Yung Hong Kong, ayaw niyang tumanggap ng sigarilyo na shipment galing sa Vietnam. Okay? So, ang gagawin ng Vietnam, yung sigarilyo, isi-ship dito sa Pilipinas. At dapat yan, from the Philippines, saka isi-ship sa Hong Kong, tatanggapin ng Hong Kong. Tama? Ang nangyari, isi-ship ng Vietnam yung sigarilyo sa Pilipinas na instead dapat papadala sa diretso sa Hong Kong, hindi, inilalabas na. Ibinibenta na rito. Kalahati noon, usually kalahati.